Ako po si Paul, ang operator ng TEP dito sa Lilo. Ganito pong tamang pag-open ng machine. Unahin po buksan natin yung PC. Saksak na natin yung saksakan. I-on na natin. Tapos po pag-on, tapos na natin i-open yung PC, punta na tayo sa software niya at sa printing software. Ito po. Tapos ano siya ganito? Tapos open na rin natin ang ripping software. Yan na po, na-open natin itong open yung PC. Open na natin yung EVR nya. So, ang pumalo siya ng 220, tsaka natin i-open yung printer. Yan na po, okay na po yan. Open na natin yung printer. Tapos po, pag open na ng printer, head cleaning na po natin siya. Pagkatapos natin mag head cleaning, ito natin yung head niya. Nozzle check. Tapos po, nozzle check na natin. Okay. Ito naman po yung pagkatapos natin i-nozzle check. Okay naman po yung kondisyon niya. Wala naman pong problema ang kanyang white. Po, open na natin yung oven. Tapos po, i-on na natin yung top dryer head setting niya. Dapat po pagkatapos po, i-anin natin yung top dryer head niya. Dapat po naka 95 siya. Tapos po ang kanyang guide plate head, dapat po naka 85 po siya. Okay. Dito naman po tayo sa papakita ko po yung pag-operate ng starting on file operation. Control N na po natin. Tapos tapos hanapin po natin yung file na i-print natin sa USB. Ito po. Oo. Ito po, punta po tayo sa ANS. Tapos okay. Tapos na yung loading niya, ang control P na po natin. Property. Tapos pupunta tayo sa properties. Auto set paper. Okay. Print to file. Tayo sa desktop. Ang new name. Sample po Paul. Okay. Save po natin. Hintayin po to natin mag 100%. Okay. Dito, ito po, tapos na po yung ano niya, ipiprint na po natin. Okay. Punta po tayo dito sa file. Tapos hanapin po natin yung kaninang sinave natin. Ito po yon. Pangalan po Paul. Hindi na. Tayo, ang idudugtong po natin ito.
dudugtong po natin doon sa prinent natin. Tapos po, lagyan natin ng powder. Print, papusok na po yun sa oven. Ito na po yung kinalabasan ng print natin. Okay. Ito na po yung final ano niya, ang outcome niya. Yung DTF machine, una po i-clean muna natin siya, manual clean. Ito po, tapos na natin i-clean, i-nozzle check na natin ulit. Ito na po yung nozzle check niya. Okay naman po yung print niya. Wala naman pong problema. Katapos po, lagyan na natin ng cleaning solution. Yung sakto lang po sa atin cupping head. Yan po, okay na yan. Dito po sa kabila. Sige. Yan po, okay na rin po yan. Tapos balik natin. Pagkatapos po, i-X natin yung mga printing software. Tawag natin yung PC. Pagkatapos, patayin natin yung printer. Pagkatapos niyan, yung AVR naman, patayin natin. Patayin na rin natin yung oven. Tapos, pang-unplug na natin yung mga saksakan. Ito naman po tayo sa may punta po tayo sa daily sales report. Lagyan na po natin yung TI natin. Punta na po tayo sa SEG. Makikita po natin dito yung machine trouble. Click po natin. Dito po natin yung ilalagay yung mga machine trouble natin sa ating DTF. Next po, dito naman tayo sa daily sales. Daily output recording. Dito naman po natin malalagay yung kung ilang meter po yung nagamit natin sa isang araw. Next po, dito naman tayo sa consumables withdrawal. Dito po natin i-input yung mga na-consume natin na mga ink. Dito naman po tayo sa weekly physical inventory report. Dito po natin ilalagay yung mga weekly inventory natin, ng mga supply natin dito sa store. Dito naman po tayo sa supply request and receiving. Dito po tayo mag-request ng ating mga supply at mga gagamitin natin sa ating GTF kapag wala nang stocks. At yan lang po.